Good day everyone, my name is Danica Dalmasio. Today, I will present to you the law of the sea. Aalamin natin ngayon kung paano ito nakakaapekto sa iba't ibang countries at international water. Ang law of the sea, ito yung isang branch ng international law na tumutukoy sa mga public order sa karagatan. Maraming bahagi ng batas na ito ang nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nilagdaang noong December 10, 1982 at naging epektibo naman noong 1994. Tinatawag itong Constitution for the Ocean dahil ito ang pangunahing dokumentong nagsasaayos ng mga patakaran sa dagat. Ang UNCLOS ay naglalatag ng iba't ibang alituntunin para sa paggamit ng dagat. Ang una ay bawat bansa ay may 12 nautical miles ng territorial waters. Ang ibig sabihin ay sa loob ng sakop na ito, sila ang may full control. Pero pwedeng dumaan ang mga foreign ships basta't hindi sila gumagawa ng anumang harmful activities. Pangalawa naman, mayroon din tayong tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ na umaabot ng 200 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa. Sa loob ng EEZ, ang bansa ang may exclusive rights para mag-exploit ng resources tulad ng langis, isda at iba pang yamang dagat. Pero foreign ships at aircrafts ay pwede pa ring dumaan o lumipad sa loob ng EEZ basta't hindi sila lumalabag sa mga patakaran. So, para po siyang may certain level ng control yung mga bansa sa dagat, pero may freedom pa rin po yung ibang nation na gumagamit nito. Meron din po tayong tinatawag na high seas. Ito naman po yung mga bahagi ng karagatan na lampas na sa territorial waters at EEZs ng mga bansa. Ang mga high seas ay open sa lahat, ibig sabihin lahat ng bansa ay may karapatang gamitin ito. Pero may mga activities na bawal tulad ng illegal fishing at piracy. Ang seabed naman ng high seas ay tinuturing na common heritage of mankind. Kaya't regulated ang exploration at mining dito ng International Seabed Authority. Ang kita mula sa seabed mining ay ibinabahagi sa mga developing countries para mas maging equitable ang benefits. So, kapag po kahit hindi pagmamay-ari ng isang bansa yung high seas, dapat po regulated pa rin yung paggamit nito para maiwasan yung abuse, lalo na po sa resources. Dahil ang law of the sea ay mahalaga para mapanatili ang order at protektahan ang ating karagatan, hindi lang para sa sarili. So kahit po hindi pagmamay-ari ng isang bansa ang mga high seas, dapat po regulated pa rin ang paggamit nito para maiwasan ang abuse, lalo na sa resources. Sapagkat ang law of the sea ay mahalaga para mapanatili ang order at protektahan ang ating karagatan, hindi lang para sa isang bansa kundi para sa lahat. The law of the sea show how countries cooperate to make sure that the ocean remain a shared resource for all. Thank you.